Iglesia, hindi si Pedro, kapatid. Kung si Pedro, biro mo, Papa, pinagsasabihan ni Pablo. Hindi naging Papa sa Roma si Pedro dahil hindi siya destino sa Roma. Si Pedro ay apostol sa mga Israelita at hindi para sa Hintil. Wala sa kanyang autoridad ang mga Hintil. Miski si Pedro mismo kumikilala sa authority ni Pablo. Basahin natin ang sulat ni Pedro sa ikalawang Pedro 3:15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Inikilala ni Pedro yung karunungang na kay Pablo eh. Sabi niya sa mga kapatid, sabi ni Pedro, alalahanin ninyo ang pagpapahinuod ng Panginoon ay pagliligtas, gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid. Pinagsabihan na siya ni Pablo, mahal niya pa rin si Pablo eh. Kasi yun ang tagapangasiwa niya eh. Mas mataas si Pablo kaysa sa kanya eh. Ang katunayan, sabi niya, ariin niyo yung kanyang mga sulat, may mga karunungan doon, mahirap unawain. Kita mo? Kaya kapatid, hindi totoo na si Pedro ang nangasiwa sa iglesia o unang papa, kundi ang nangasiwa pagpanik sa langit ni Kristo ay si Apostol Pablo. Siya ang inihalal ni Kristo na tagapangasiwa ng iglesia sa kanyang kabuuan. Yun ang sinabi niya kay Ananias. Basahin natin ang 9:15 ng Gawa. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Si Pablo ang wika ay sisidlang hirang sa akin at chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Nasakop niya pati ang Israel ng pangangasiwa ni Apostol Pablo. Kaya nga siya makikita mo, siya ang may pinakamaraming sulat sa Bagong Tipan. Pati sa mga Ebreo, sumulat siya. Pati sa mga Romano, sa mga taga-Corinto, taga-Tesalonica, ang may pinakamaraming sulat na nagtuturo si Apostol Pablo. Kasi siya ang inihalal ni Kristo na tagapangasiwa ng iglesia pagkapanik niya sa langit. Yun po ay ang nakasulat sa Biblia. Ngayon, nabasa nyo, bakit si Pablo humahatol? Bawal naman ni Kristong humatol. Hindi po bawal ni Kristong humatol, kapatid. Wala pong contradiction sa Biblia. Sino ba yung binawalan ni Kristong humatol? Basahin natin ang Mateo 7:1. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung maggagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Walang pinagbabawalang humatol yung mga mapagpaimbabaw. Nahahatol-hatol, siya man may masamang ginagawa. Ang kapatid mo may puwing lang, ikaw naman ang nasayo tahilan. Pwede mo bang alisan ng puwing yun yung mata mo na may tahilan? Lalo mo ipapahamak dahil di mo makikitang masyado Ang utos ni Kristo, alisin mo muna yung tahilan sa mata mo, mas malaking bara yan, bago mo alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo. Ibig sabihin, ikaw muna ang maglinis. Bago yung kapatid mo, ilinisin mo, hatulan mo, alisin mo yung puwing. Masama bang alisin ang puwing?
Hindi po masama. Masama bang humatol? Hindi. Ang kailangan lang, bago ka humatol, ay ikaw muna, ituwid mo muna yung sarili mo. Yun ang ibig sabihin ni Kristo. Hindi naman totally bawal humatol. Basahin natin ang Juan 7:24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Ayun. Huwag kayong hahatol lang ayon sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. Kaya ang mga taga-Korinto, may gumagawa ng masama, yung asawa ng tatay niya, pinapakiapiran niya. Sabi ni Pablo sa mga Korinto, bakit hindi nyo hinahatulan yan? Kaya kung ayaw nyong hatulan yan, ako hinahatulan ko na yan. Ibinibigay ko yan kay Satanas, sabi ni San Pablo. Bakit? Kasi tungkulin nga ng Kristiyano, humatol ng matuwid na paghatol. Basahin natin ang 5:1 ng unang Korinto hanggang 5. Sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama, at kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo magkus ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Gusto ni Pablo, alisin nila yun eh. Hindi kayo nalulumbay. Pinapayagan nyo yan. Hindi nyo ba aalisin yan ang gumagawa ng gawang iyan? Sabi ni Pablo. O punta tayo sa 11. Datapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyusan o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig. Sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo, sapagkat ano sa akin ang humatol sa nangasa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nangasa loob? Datapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Yun, sa loob ng iglesia, dapat hatulan mo yung gumagawa ng masama. Alisin nyo yun sa inyo. Sa labas, ang Diyos ang hahatol doon. Yun ang tama, kapatid. Yung tagalabas ng iglesia, kung nasa loob ka, huwag mong hahatulan yon. Pero yung nasa loob na gumagawa ng mali, hatulan mo yon. Alisin nyo yan. Alisin niya mga mapakiapid, mananamba sa Diyos-Diyusan, manlalasing, mga mapagtungayaw, mga manlulupig. Huwag kayo makikisalo dyan. Alisin nyo sa inyo ang masamang tao, hatulan nyo yan. Pero sa labas, huwag kayong hahatol. Kung nasa tunay kang iglesia, pag may gumagawa ng mali, humatol kayo ng matuwid na paghatol, sabi ni Kristo. Ano ang hatol? 3 Gs ng Tito. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Ayan, pinahahatulan eh. Pagka mali ang gawain, pagkatapos mong sawayin ng una, tapos ikalawa, inulit na naman ang ikatlo, itakwil mo. Ibig sabihin, itiwalang. Yun ang paghatol sa loob ng iglesia. Pero yung nasa labas, wala tayong karapatang hatulan yon. Bahala ang Diyos doon. Kung gusto niyang iligtas yung Katoliko, yung Protestante, nasa labas ng iglesia, baka nakikita ng Diyos, may matuwid naman tao ron. Baka nakikita ng Diyos, meron namang mabuting Budista, no? Hindi, naloloko lang, wala lang alam. O baka meron tao, hindi niya alam ang aral, kaya siya nagkakamali. Ang Diyos na ang bahalang humatol doon. Pero sa iglesia, ang utos ni Kristo, umatol kayo ng matuwid na paghatol. Alisin nyo sa inyo ang masamang tao. Pagkatapos ng una, ikalawang pagsaway, itakwil mo. Yan po ang aral sa Biblia. Kaya wala pong salungatan, kapatid. Ang pinagbawalang humatol, yung mapagpaimbabaw, hahatol-hatol, siya rin pala'y dapat hatulan. Tinitingnan niya yung puwing ng kanyang kapwa, siya naman may malaking kulaba sa mata. Dapat alisin mo muna. Pagkatapos makakahatol ka na. Magturo ka sa iba pagkatapos mong turuan ng iyong sarili. 2:21 ng Roma. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka? Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya ay nangangalunya ka? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan ay nanakawan mo ang mga templo?
Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Yun ang masama. Tuturo-turo ka sa iba, hahatol-hatol ka, ikaw man pala'y mangangalon niya ka rin. Yun ang masama. Pagpapaimbabaw yun, ipokrisya yun. Nahahatol-hatol ka, ikaw pala'y may babae ka rin. Ang sabi ni Kristo, alisin mo muna yung puwing sa mata mo para makita mong malinaw yung pag-aalis mo ng puwing ng kapatid mo. Alisin mo muna yung tahilang nasa mata mo. Ibig sabihin, bago tayo makahatol, sumunod muna tayo para makahatol tayo ng matuwid na paghatol. Kaya sa Biblia, Kapatid, wala pong kontradiksyon dyan. Basahin natin ang 8:8-9 ng Kawikaan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran, walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Ay mapakaliwanag po ng garantiya ng Diyos, kapatid. Lahat ng salita ng aking bibig sa katwiran, walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Ang kontradiksyon yung iniisip ng tao na nasa isip niya. Pero kung ibabatay mo ng buong-buo sa Biblia, ang sinasabi ng Biblia, wala pong kontradiksyon. Gaya halimbawa, bakit si Pablo ay nagpaputol ng buhok? Actually, hindi nga lang siya nagpaputol, nagkalbos siya. Bakit sinabi ni Pablo, mahalay sa lalaking mahaba ang buhok? Sa panahon ni Samson, sa panahon ni nung mga Nazareo, ay hindi sila nagpuputol ng buhok. Contradiction ba yon, kapatid? Wala pong contradiction doon. Bakit? Hindi po lahat ng Israelita mahaba ang buhok. Kaya nga ang nabasa nyo, iilan lang Si Samson, si Absalom, at kung sino-sino pa. Pero hindi lahat sila mahaba ang buhok. Bakit? Kasi meron pong batas sa Israel. Basahin natin sa aklat ng Bilang. Ganito po ang ating mababasa sa 6:2 ng Bilang. Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sino mang lalaki o babae ay gagawa ng isang tanging panata, ng panata ng isang Nazareo upang tumalaga sa Panginoon, ay hihiwalay siya sa alak at sa matapang na inumin. Siya hindi iinom ng suka ng alak o tumang na kalalasing, ni iinom man ng anumang katas na galing sa ubas o kakain man ng sariwang ubas o pasas. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay hindi siya kakain ng anumang bagay na ibinubunga ng puno ng ubas, magmula sa mga butil hanggang sa balat. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay walang pang-ahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo, hanggang sa matupad ang mga araw na kanyang itinalaga sa Panginoon, ay magpapakabanal siya. Kanyang pababayaang humaba ang buhok ng kanyang ulo. Ayon, pagka pala may panata, kagaya ng Nazareo, kagaya ni Samson, itinalaga siya, kaya hindi siya nagpapaputol ng buhok. Bawal kasing magpaputol ng buhok ang may tanging panata ng Nazareo. Pero, hindi naman lahat dapat huwag magpaputol ng buhok. Pero pagdating po ng Panginoong Hesukristo, pagdating ni Apostol Pablo, nagkaroon ng pagbabago ang kautusan, kapatid. 7:12 ng Ebreo. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Ano pong pagpapalit ng kautusan? Kung minsan yun ang hindi naintindihan na nagbabasa ng Biblia. Teka, sabi sa matandang tipang ganon, sabi sa bagong tipan ganon. Magkakontra. Kasi hindi naintindihan, nagpalit ng kautusan.